Kasi kung natin yan, si Coach Kuman, lagi natin nakikita yan sa mga Thank you. sobrang Sige. sobrang daming mga training no, ng ating grupo. So again, pasalamat tayo sa kanyang time na binibigay sa atin ngayon. And, I hope na mag-take down notes kayo and magtanong kayo ng todo para matuto tayong lahat. Alam naman natin na karamihan sa ating mga bago and kahit maganda sa business natin, kahit wala ka namang masyadong alam, pwede ka pa rin kumita pero iba pa rin yung maalam ka din, no? So, yan. So, Sir, Coach Eman. Yes. Ayun. So, hello. Good evening, guys. So, yan, sabi ni Chris Mart. Thank you po, Coach Eman. So, you're welcome, ano? So, salamat sa time na ayan. So, salamat sa time na binigay nyo dito sa ating simpleng nagulat nga ako. Actually, akala ko kami lang ni Coach Chris yung ano, ang tawag dito kasi sabi ko sa kanya, parang ano nga, meron pa akong sakit, no? So, may sipon ako eh. Ganyan. So, Puntahan tinamaan tayo ng lintik eh. Ayan. So, hello Mary Rose Maniego. Ayan. So, maraming salamat sa time nyo ha, na ginugol dito. Okay, so mabilis lang naman to. Sino dito yung kahit papano is may idea na sa trading? Pa-type naman ng number 2. Yung may idea na po. Or para mas madali yung ayan. So, yung kahit papano is marunong ng mag-set ng entry, take profit, stop loss. Pa-type naman ng number 3 naman. Yan, 3. Okay. Si Sir Chris Mar, marunong na ba? Or idea? Or zero talaga? As in, wala. Wala pa, ganun. Yan, pwede ka mag-chat sa ano. Yan. So, para at least, konti pa lang po. Okay. So, para at least alam ko kung hanggang saan yung extent na ipapatraining ko. Kasi, minsan, pag may mga idea na, so hindi ko na masyadong nilalaliman, kumbaga, yung pag-explain at pagsasample. Kasi minsan yung mga medyo marunong, naiinip naman sila ba? Ayan. So, at least alam ko na may mga bago. So, sa mga marunong, excuse me lang muna, di ba? So, siyempre, kailangan sabay-sabay tayo dito kumita. Okay ba yan, guys? Okay ba tayo doon? So, magkasundo-sundo ba tayo doon? Type naman ng number 1 kung nag-agree ka na mas maganda sama-sama tayong kumita rito. Ayan, number 1. Ayan, si Chris Mar, dalawa rin. Ikaw rin ba to? Nagkagibunshin technique din siya. Ikaw din ba to? Kapangalan lang. Ikaw din to? Isa ba tong Chris Mar Gonzalez sa tong Chris Mar na isa? Yes, coach. Ayan. Okay, at least gulat ako. Sabi ko na, dalawa yung Chris Mar. Sabi ko, nagkagibunshin eh. Para mas malaki yung screen. Okay. So, naka-headset pa siya talaga, di ba? Hi, Chris Mar. Ayan. Hello. Good evening sa'yo. Ayan, at least kita na kita. Alam ko na kung sino yung sisingiling ko. De, joke lang. Ayan. So, okay. So, proceed tayo. So, syempre, ang step number 1 natin. Ay, una palang question natin is may mga account na ba kayo sa broker? It's either XM, Light Finance, or any broker kung saan kayo magte-trade. Meron na ba? Pa-type naman ng yes kung meron. Yes, okay. Yes. Okay, so yung broker nyo ba is Light Finance din? Magkatulad ba tayo? Pare-parehas ba tayo? Or iba po yung broker? Ayan, Light Finance, yes. Yan, yes. Okay. So, bakit kadalasan good evening, wait lang. Ayan. So, kung bakit lagi natin na, ano tawag dito, lagi naming kina-consider yung Light Finance is because madali tayo doon makapag-deposit and number 2 is madali tayo makapag-withdraw. Kasi may mga broker din na madali mag-deposit, mahirap naman mag-withdraw. So, meron at kagandahan dito mababa kasi yung ating spread, kumbaga maliit lang siya. And then may cent account siya na wherein pwede kang mag-practice din doon. Para at least real account na siya pero hindi siya ganong nakakasunog ng pera kasi cents siya. So, ang cents meaning yung $1 is mag-appear as 100. Okay? So, for the sake of this demo, for this training natin, ang ipapakita ko sa inyo is demo muna. Okay? Okay lang ba 'yon? Demo muna tayo ha, para sabay-sabay tayo. Kasi pag nag-switch ka naman na sa real account, halos same lang naman 'yun. At least kung profitable ka sa demo, kasi mapo-prove mo na yung mga products natin na profitable, ibig sabihin magiging profitable ka na rin sa real account. Okay? So, ang gwapo naman ni Sir Chris, oh. Ayun, oh, nakita ko yung yun. Ayan. And hello po, dito yata si YP niya. Alright. So, syempre mag-share screen ako. Sa ano ko na lang gagawin to guys sa ano ba tawag diyan?
sa cellphone na lang para at least ano tayo, pare-parehas tayo ng layout, okay? So, pa-type naman ako ng number 1 sa mga naka-iPhone and number 3 na lang sa naka-Android po. Para at least alam ko kung paano ko mag-i-explain. Kung meron kang Android at iPhone, di type mo dalawa. Okay, so puro Android pala yung gamit natin ano? So, sana kahit papaano maka-relate kayo sa gagamitin ko kasi naka-iPhone po ako. So, ano naman, may hawig naman yung layout niya. Actually, lalo na dun sa Light Finance kasi website naman yung pinapakita ko. So, share screen muna ako dito sa phone. Wait lang natin. Iglo-load lang siya. So, ilan sa inyo mga bago 'no? Grabe. Actually, napakasuwerte ng mga bago na papasok sa trading kasi kapagka nandito na kayo agad sa Light Finance, ang kagandahan niyan ay Light Finance sa economy, may academy ka na, may signal ka pa. Ang daling kumita. Do'n nga sa group chat namin kasali ko si Sir Chris doon. Sobrang dami talagang kumikita. Karamihan do'n mga first timers. Kumbaga wala talaga silang idea sa trading and yet kumikita sila. Nakakainis nga, eh. Kasi kami, believe it or not 'no, so before ako mismo na natuto sa trading, nagsunog muna ako ng pera dito. So nagsunog ako ng more or less mga kalahating milyon dito. So guys, kayo na mga bago, nakatipid kayo ng kalahating milyon more or less, 'di ba? Bago kayo at least kikita na kayo agad, nakakatuwa. Ayan, so proceed tayo. So 'pag nasa Light Finance na tayo, kung gusto niyo sundan 'to guys, puwede niyo sundan 'no. So sa website tayo, sa my.lightfinance.org. Tapos, MetaTrader tayo guys. Ay bago pala tayo mag-MetaTrader kasi demo nga pala gagawin natin. Activate demo muna tayo. Okay, so activate demo trading. Okay, so demo muna guys para at least safe muna. For ang ginagamit yung demo mga ano yan, mga at least 3 days ganyan or 1 week para at least magamay muna. Yun yung pinaka-term na ginagamit po natin para magamay muna kung paano mag-trade po. Okay. So next natin is punta tayo sa MetaTrader. Okay. Yan. So nandito na tayo sa MetaTrader. Ang next natin diyan, guys, is mag-open tayo ng bagong account. Ano daw? Ang dami na daw account. Ayan. So ayaw niya nakapag-open din ng demo account. Ayan. So sabi niya hanggang 5 lang daw. Kaka-webinar ng webinar, demo ng demo na puno na siya. Ayan. So dito na lang. So pagka guys na kapag-create na kayo, ganito rin naman yung mag-a-appear diyan. Ito siya. Magkakaroon ng isang account diyan na nakalagay MT5CLS demo. Ang ibig sabihin is MT5 account, tapos classic, tapos demo. Okay? Tapos ito yung pinaka-user login niya. Ayan. Mamaya. Tapos kapagka guys nakapag-create na kayo, ang next na natin diyan is punta kayo sa trade. Tapos pindutin niyo lang itong nasa baba, yung dollar sign. Ayan. Para malagyan niyo ng laman. Okay? So ang ilagay natin na laman diyan is yung ideal na kung magkano yung kaya nating i-deposit. For example, kaya natin i-deposit is $1,000. So yun yung lagay mo. Kung kaya mong i-deposit is 200, lagay mo 200. Kung kaya mo i-deposit 100 or 50, yun yung lagay mo. Para at least sa demo pa lang guys, na set na natin yung isip natin na ito yung risk na dapat nating i-manage. Okay? Kasi kapag sinet mo yan for, let's say for example, ng 10,000 USD, tapos hindi mo naman kaya mag-deposit ng 10,000 USD, pag ngayon lumipat ka dun sa real account mo, na $100 yung iyong puhunan, malilito ka. Okay? Kasi ang nasa isip mo, may 10,000 ka pa din. Which is, di ba, hindi naman ganun kalaki yung account natin. Unless, ganun talaga yung account natin. So, kung hindi ganun kalaki yung account natin, dun lang muna tayo sa kung saan yung kaya natin i-deposit. Okay? So, $100 tayo for example. Since may laman na yung account ko guys, hindi ko na siya gagalawin. Yan. So, ito na siya. So, ano yung next step natin dyan, sir? Ang next step natin is may login po ito. So, paano natin malalagin yan? Itong account po natin na na-create, for example, saan na siya? Sa dami nito, hindi ko na alam. Ito siya. So, ito siya, si CLS8922. Maaaring iba yung number sa inyo na nandito sa kanan kasi po, iba yung user login na lalabas po sa inyo. So, copy tayo guys. Copy. Okay. So, 8922 something something. So, ang gagawin natin dyan guys, igawin natin siyang main account. So, since main account na ito, hindi na siya mapipindot na main. So, ano yung tsura pag may main account? Parang ganito po yung lalabas. Ayan. Make this account main account. Ayan. Tapos yes mo lang. Tapos ito, since naka-main account na siya, okay na yon. Tapos mapupunta siya dito sa ibabaw natin. Ayan, ito siya.
Kung na-main account nyo, ganyan po magiging itsura niyan. Tapos, mag-set po tayo ng trader password. Again, trader password po ah, hindi po investor password. Kasi pag trader password po is makakapag-trade ka. Pag investor password, naka-read only po yun. Ibig sabihin, wala kang magagawa doon. Hindi mo siya magagalaw, hanggang tingin-tingin ka lang. Di ba? Parang nasa loob ng aquarium yung account mo, di ba? Parang hindi mo siya pwedeng sundutin ba? Hanggang ganun. Kahit mag-trade ka na, wala kang magagawa doon kasi investor lang yun. Ayun, kape-kape kami ni Sir Chris. Sir Chris, kape tayo. Yeah. Okay, so set mo na yung password. So ako, lalagay lang ako ng password na madali-dali lang. Yan. So parang ganito lang yung itsura ng password na madali lang. Ayan, ganyan yung itsura. Ayan. Ayan. So pwede nyo gayahin, pwedeng hindi. So ba't ko ito pinakita? Kasi demo lang naman to. Gusto nyo login, bahala kayo. Di ba? Wala namang mawawala dyan. So, save na natin. Okay. So next step natin is siyempre, copy natin yung server login natin na to para madali natin siya may login. Okay? So, siyempre, Bill Gates ba? Pantamad kasi. Ayan. So, next natin is open tayo ng MT5. Okay, dito na magkakaiba-iba. Okay, sa iba kasi yung itsura ng layout ng Android phones. Okay, so dito pagdating sa MT5 ng iPhone, may hawig naman. So, pupunta ka rin sa settings, trade accounts, halos parehas naman yan. Tapos may plus din dyan sa ibabaw. Okay, so since wala pa dito si Light Finance, ang gawin natin, itatype lang natin Light, lalabas siya. Okay, make sure na dun tayo kukonek ha. So since demo account po, again, ano yung kinreate? Di ba demo? So doon tayo magta-trade sa demo. So papalitan mo tong server, dapat nakalagay sa kanya MT5 demo. Okay. So pag demo na siya, lagay lang natin yung ating account dito, tapos yung password natin na madali lang na nilagay natin kanina. Tapos pindutin mo lang yung done sa ilalim para mai-login mo na siya. Okay. So yun na yun. Ito, you want to start. Yan. So, ayan na siya guys. Okay? So, next step natin is linisin natin 'to. Ako talaga, yun talaga yung unang ginagawa ko dito, eh. So, i-type mo dito sa ibabaw. Ito guys, kadalasan kasi signal na binibigay po sa atin is gold or XAUUSD, yung symbol or pair niya. So, punta ka lang sa quotes, tapos may nakalagay dito na enter symbol for search. Type mo lang XAU. Okay, so lalabas diyan yung XAUUSDCL. Wag po yung classic extra na nasa ibabaw. Ang kuhain natin itong classic USD na nasa baba, pangatlo po. So 1, 2, 3, ito. Yan, yung nawala. Okay, so nandito na siya ngayon. Sa pinakailalim. Yan siya. So ang gawin natin guys is chart natin. Tapos pagka ganon, pag na-chart mo na siya, linisin na natin to. Tanggalin na natin to mga hayop na hindi natin gagamitin. Sa mga to, yan. O, hindi na natin gagamitin yan. Ito pa, may naiwan pa isa. Ayan. So, bakit natin tinanggal? Para guys, pag nagtitrade tayo, hindi na tayo magkandalito-lito kung ano pa yung kailangan natin pasukin. Okay? Kasi kapag simpleng bagay lang naman yun, pero kapag siyempre, madalian yung execution natin, minsan malilito ka. Diba? So, mahirapan tayo doon. So, okay. So, next natin step is, ito na si gold. Ayan. So, ano na gagawin ko dyan, sir? Ano na ang dapat kong gawin, sir? So, ang gagawin po natin ay napakasimple lang, no? Pwede na tayong mag-trade. Okay? So, syempre, since pag inopen ko po yung Telegram dito, ang mangyayari niyan is hindi nyo makikita yung signal. Ayan, no? Wala tayong makikita niyan. Wala. Kasi nga, naka-copyright ito. Pero yun yung itsura niya. So, pag pinindot ko, for example, si Manara, wala kang makikita ang Manara. Ayan, no? Kasi naka-copyright siya. So, ang gagawin natin guys, i-screenshot ko na lang po yung signal na gagayahin natin and ilalagay ko po dito sa chat natin. Okay, so nakakasunod po ba? Pa-type naman ng number 5 kung nakakasunod. Okay, saan ba tayo? Economy. Gaya natin si Obits. So, for example, ito. Lagay lang natin dito sa chat sa yan, 5, 5, 5, 5, 5. Yun, parang tuna. Alright. Okay, so nailagay ko na po sa Zoom chat natin yung gagayahin natin na signal galing kay Obits po ata ito. Yan. So nakikita po, yung GBP JPY nilagay ko sa chat. Kita or hindi? Kita po. Pa-type ng number 1 kung kita nyo. Ayoko sana ipa-type kasi baka lumubog siya. Ayan, 1. Okay.
So nakita sa chat 'no? Nasa chat po, ang gagawin natin guys habang naka-live po itong aking, phone, kumbaga naka-broadcast siya, i-enter natin yung trade na si JBP, JPY. So una, punta tayo sa quotes po, tapos i-search natin kung anong pair yun, which is the GBP, JPY. Again, wag classic extra, dito tayo sa classic forex, okay? So GBP, JPY, ito po siya. So ito siya guys, si GBP_JPY_CL. Ewan ko lang sa Android kung same, baka _L. Make sure lang na classic yung trade na yun. Okay, so next natin is kuhain natin yung chart niya, i-open natin. Ayan yung chart niya guys. I think tinamaan na to. Hindi, 310. Okay. So parang nag-activated na siya kanina. So ang gagawin natin guys, susundin natin yung signal ni ni Obits. So pindutin natin tong plus, which is I think parehas din yan sa Android, yung layout na yan. Ang pagkakaiba lang sa Android guys, yung stop loss kasi sa Android is hindi siya word, bracket lang siya na nasa left. Kulay red yung bracket niya. Nakikita niyo yun? Yun ang stop loss mo. Ngayon, na nasa kanan mo naman, kulay green na bracket na pag ganun siya. Pag ganun. Para siyang planggana ba? Pag ganito siya, na kulay green. Kulay green, yun yung take profit. Tapos yung nasa gitna niya guys, yun din yung lot size niya. Parehas lang nito. Okay? So, pinaliwanag ko lang. Kasi dito kasi words yung nakalagay sa kanya. Okay? Pero yung market execution, limit, and everything, halos parehas na yan. Yun lang ang pagkakaiba. Hindi stop loss na word yung nakalagay. Ang nakalagay sa kanya, wala. Guhit lang na red na ganyan. Hindi ko rin alam bakit yun yung nakalagay sa kanya. Ba't hindi nilang ginawang word, di ba? Ewan ko rin. Hindi ko alam. Ayan. So, sell limit tayo, guys. Ang sabi dito, susundin lang natin. Ngayon, since nagpa-practice po tayo, make sure na yung lot size po natin ay 001. Okay? So, sell limit tayo ng 191,310. Tapos, ang stop loss natin, sundin lang natin kung ano nilagay niya. Ano ba yun? 191.800 ito. Yeah. Ay, sorry. 191,310 stop loss. Tama. Tapos, ang TP1 niya, 3,800. Tapos, ang take profit niya is 190.800. Tama. 800. Bakit mali ako? Tama ako, mali ako. Price. 191,310. Sell limit. GBP, JPY. Ang stop loss ko, 191,800. Ang take profit ko, 190,800. Which is correct. Bakit ayaw niya ma-place? Tingnan muna natin. Baka mamaya lagpas na kasi siya. Yeah. Kasi lagpas na siya. Dito yung si 310 eh. Around this area. So masyado na siyang mataas. So hindi na siya pwedeng maglagay ng buy limit. Ay, sell limit. Ang pwede nating lagay na entry dito is sell stop. So since hindi natin siya maikasa guys, kung gusto mo halimbawa na habulin siya, I strongly suggest mag-ano ka na lang, market execution. So pag habulin mo siya ng ganyan, since ayaw na kumasa ng sell limit natin kasi nag-over above na yung yung presyo. Kasi ang entry lang natin dapat 191.31. Ngayon is 191.43 na. Di ba? So ang layo na. So, ang gagawin na natin dyan is market execution tayo and then follow mo lang kung ano yung stop loss. So, 191,800. Tapos, ang take profit mo is 190,800. Tapos, sell by market ka na. So, mag-open na agad yung trade mo. Nag-open yung trade mo ng 191,430. Tapos, ayan na yung settings niya. Yung stop loss mo is 191,800. Ang take profit mo, 190,800. Okay? Ano ang advantage nito? Ang advantage nito guys, is mamaya dodrawing ko. Ang mangyayari kasi niyan, since mas mataas yung entry mo, mas mabilis ka mauuna ka mag-positive kaysa dun sa mga sumunod or tumama doon sa signal. Nagets nyo? Kasi sell siya, di ba? So, ito yung entry mo, ito yung entry nila. Since sell siya, ang pinipredict natin yung market bababa. So, ang mangyayari niyan is mauuna ka mag-positive kasi nandito ka. So, pag pumabot doon sa entry price nila, ikaw positive, sila pa-break even pa lang. Okay? And then make sure lang na i-follow mo yung stop loss natin. Ayan, yung 191,800. Saka yung take profit natin. Same price mo lang. Okay. So kapag ka tinamaan yung stop loss mo niyan, ang advantage din sa'yo, maliit lang talo mo. Okay. Kapag ka tinamaan yung take profit, mas malaki yung panalo mo. Di ba? Ang galing, ano? So bakit? Kasi na-late ka ng pasok eh. Di ba? So minsan lang naman 'to nangyayari, no? So minsan ang nangyayari, pag pasok ng trade, nagba-bounce siya. Ayun. So ayan, so ito yung ano natin guys, yung isa sa mga signal natin na sinundan, okay? So since hindi nga natin maikasa yung sell limit, yun yung ginawa natin.
Okay, so hanap pa tayo ng trade na pwede nating kopyahin. So far, nakaka-follow ba? Pa-type naman ng number 3 kung nakaka-follow kayo. Yun. Buy limit to 162. Hanap lang ako ng ano. Hanap lang ako ng magandang signal, guys. For example, kanina, meron ba rito nakasunod na kay Manara kanina? Panalo si Manara kanina. May buy pa siya. Okay. 167. Tandaan. Ayan. Sell BPJPY, sell XAUUSD. Okay. Ano pa tayo ng trade dito na limit naman na gagayahin natin? Aha. Bye. Wait lang guys Kasi karamihan na nandito is ano na natapos na siya kumbaga nag-proceed na siya. So hanap lang tayo. Sell XAUUSD. Ano bang limit? Ano bang price ng gold ngayon? 87. So 187 ang gold. Hanap tayo ng sell na pwede natin gamitin. Sell. May sell ba dyan? Buy. Sell. Walang sell, puro buy. Ayan. So pwede tayo hanap saan tayo ng sell ng gold. So anyway. Ayan. So wala puro buy sila. Ito may sell kaso. Try natin. So halimbawa to guys. Halimbawa ito yung signal. Lagay ko ulit sa chat. Ayan. So yes po. Ayun. Sabi ni Mary Rose. Ayan. So ito yung next signal natin guys. Halimbawa sell naman gold. Sell XAUUSD. Okay? So ano daw yung signal, ano daw yung symbol? XAUUSD. Yung pair natin. So kakasa din natin yung halimbawa. Pag halimbawa na walang nakalagay guys na ano ba tawag diyan? Walang nakalagay na actually lagpas na kasi ito. So ano ko na lang, edit ko na lang. Kasi iba yung price ng gold ngayon. Hindi papasok. Pag wala pong nakalagay na limit or stop, automatic market execution po yun. So meaning, pasukin mo na agad as fast as possible. So 187. Edit ko na lang, tatype ko na lang sa chat po. Kasi walang signal ngayon na aakma sa level ni ni gold 2190. TP1 to 186. TP2 to 184. Yan. So kita po ba yung tinype ko sa chat? Yan. So sell XAUUSD. So pasukin natin siya. Ayan, yes po. So type na natin dito. Make sure na yung symbol po or yung pair, yun yung isa-select mo sa ibaba. So yan siya. So to 187, pag walang sinabi guys na limit or stop, pasukin mo na agad sell by market. Okay, sabi niya kasi sell, di ba? Tama, pinasok ko, kulay blue na siya agad. So ang gawin natin yan, habang gumagalaw-galaw siya, pwede mong pindutin tong lapis para mailagay natin yung stop loss. For example, ang stop loss natin is to 190. Tapos ang take profit natin is to 186. Tatamaan na yata siya. Ayan. So yan siya guys. Ay, iba hindi pala. Ito yun yung chart. Chart. Okay, so yan siya. Yung itsura ng trade natin. Okay, so kung mapapansin mo, pumasok tayo dun sa sell 001. Take profit natin nasa ilalim. Tapos sell natin nasa ibabaw. So tatamaan na yung ating TP1. Nakakainis. Ayan, bumounce ka naman para medyo may thrill naman kami. Ayan. So, sana ano na siya. So, kapag tinamaan na to guys, kung gusto niyo makita, galaw-galawin niyo lang tong sa time frame para na zoom in, zoom out mo kung ano yung nangyayari. Kasi pag naka M5 ka niyan, ibig sabihin, 5 minutes po yung time frame ng isang candle. Okay, so basics yun So, for 1 hour, each one po yun, makikita mo medyo nag-zoom out siya. Diba? So, ibig sabihin, ang isang candle po is 1 hour yung time frame. So, pag ginawa mong M1, so 1 minute yan. So, ibig sabihin, nazo-zoom in mo. Okay? So, yan siya. So, ganyan kagalaw po yung gold, no? Pagpasok mo, kala mo okay na. Minsan, hindi pa pala, di ba? So, ganun siya. So, kailan mo, profit na. Di ba? So, yan. Tingnan mo, kanina, pababa. Ngayon, tumataas naman. So, ayan siya. So, dalawa lang naman possible na mangyari pag nag-signal kasi, no?
It's either tamaan yung take profit or tamaan yung SL mo. Importante po na maglagay tayo ng SL or stop loss kasi para hindi tayo masunog. Kasi 'pag nasunog tayo wala na tayong chance makabawi, 'di ba? Paano kung halimbawa sa 10 trade 2 lang yung talo, tapos natapat ka dun sa talo, tapos tinaya mo na lahat, 'di ba? So, yung mga susunod na trade na panalo, eh, hindi mo na nasabayan, sayang naman, 'di ba? So, may mga trader ako na gano'n makukulit, trigger happy ba. Nakatingin kasi sila dun sa panalo, eh, "Tatayaan ko 'to malaki, malaki, lalagay ko na malaki, lahat na 'to pati patot panggulo," parang gano'n. So, nung nangyari nasunog, ayan, wala na siyang pambawi, 'di ba? Deposit na naman siya ngayon. So, nagpaalala naman ako. Ako kasi is hindi naman ako puwedeng kumbaga panghiwakan yung desisyon ng isang tao, hanggang paalala lang tayo as mga coaches, 'di ba? So, nasa trader na 'yan kung paano siya susunod kumbaga yung discipline ba. Okey, so sample ganyan yung signal natin, okey? So, for example ang next na signal naman natin halimbawa limit, ilagay tayo, buy limit, XAU-USD entry, 2185. SL natin, ano 'to buy 'to 'no, 2113. Ayan, tapos take profit natin is 21, 9 tapos TP2, 1. For example guys, buy limit naman tayo. Mamaya explain ko sa inyo yung difference ng buy limit saka kung anong pagkakaiba-iba nila. Ayan, so tatamaan na yung stop loss natin. Nakakatuwa talaga si gold 'no, kanina akala mo tatamaan na yung take profit, ngayon tatamaan naman yung stop loss. Hindi pa sinundot kanina, bitin na bitin, eh. Ayan, so nangyayari talaga yan guys, ganyan siya kalupit na ano, na nilalang. Marami ng buhay ang nasira po ng gold na 'to. So, napakasuwerte ng mga nakapasok agad sa economy kasi ayan tignan mo natamaan yung stop loss niya. So, napakasuwerte ng mga nakapasok agad dito sa economy kasi, may guide na kayo agad. Okey, kumbaga may susundan na kayo, meron ng academy, and then merong mga coaches na katulad ni Sir Chris, ni Ma'am Shai, tas ako, 'di ba? So, meron na pong magga-guide sa inyo kung paano magte-trade. Kami po dati kanya-kanyang research sa YouTube, nood ng ganito, nood ng ganyan. Minsan yung tinuturo nung isa, kumokontra na sa sinasabi nung isa. So, 'di mo na alam kung ano susundin mo, pati ikaw mismo tuloy siyempre decision making po ang pina-practice natin dito 'di ba 'pag nag-trade ka. Kaya nga ang kalaban natin dito guys sarili natin, eh, 'di ba? So, nangyayari ngayon pati ikaw hindi mo na alam ngayon kung sell ba o buy, 'di ba? Kasi nga yung mismong nagtuturo na sinusundan mo naguguluhan ka lang, sino ba susundin ko yung kalbo ba o yung may buhok, 'di ba? Yung nagtuturo sino ba susundin ko yung bang may accent na Australiano o itong may accent na US, 'di ba? Ito bang babae o itong lalaki? Hindi mo na alam kung sino yung susundin mo. So, ang nangyari labo-labo na silang lahat. So, hindi mo na alam kung ano yung mga gagawin. So, ang advantage niyo guys is may susundan na kayo, 'di ba? So, dahil diyan tapikin mo yung sarili mo sa balikat. Sabihin mo, "Good job." Sabihin mo, "Good job." Kasi guys, nagpabudol kayo dito sa economy. Ako rin dati, skeptical ako dito kasi po medyo marunong naman ako mag-trade. So, nagiging profitable naman ako sa sarili ko. So, sabi ko, parang hindi ko naman kailangan yung products. So, nalimitahan ako dun sa idea na ako yung kumikita, pero mali pala. So, sabi ko dapat pala pasukin ko yung economy tapos gamitin ko siyang, tools or services para mas maraming tao yung matulungan ko. Okay, so because of economy guys, dumami na rin yung mga natutulungan ko dito sa pagte-trade at lahat sila is masaya. Okay lang ba yun lahat tayo masaya? Sa taas kamay, yung mga gusto sumaya, ayan. So mahalaga yun guys na ano, na masaya tayo. Kasi pagka lahat tayo, ayan, thank you coach, ayan. So, maganda yung lahat tayo masaya. Kasi, anong tawag dito, sa trading kasi yun ang nakita ko, eh, na lahat puwede kayong panalo, 'di ba? 'Pag iisa yung sinundan yung signal, lahat kayo panalo, 'di ba? So next proceed tayo dun sa signal na binigay ko, buy limit po yun. So plus lang, tapos buy limit, ayan. 'Pag kung ano yung sinabi guys, yun lang gagawin natin ha. Okey, 'pag sinabing limit, limit, 'pag sinabing stop, stop. Mamaya explain ko sa inyo kung anong difference. So buy limit daw, ang price daw natin is 2185, tapos ang stop loss po natin is 83, tapos ang take profit natin is 2190. Tama ba ako? Oh, 2190. Okey, so place mo na.
Kapagka limit guys, ang tawag diyan is pending order. Meaning hindi pa agad-agad na magpo-proceed yung trade. Kasi nga pending siya. Okay? So kumbaga ito yung itinawag mo pa lang sa Pizza Hut, aantayin pa ng maluto yung pizza bago mo i-deliver sa'yo tapos saka kakainin. Gano'n lang po kasimple explanation. Kumpara dun sa kanina, parang fast food po yun, yung si market execution. Si fast food po, pag bili mo, makukuha mo na agad yung french fries, pwede mo na kainin. Malinaw? So si market execution para rin yang chichirya. Di ba? Ang chichirya, di naman na niluluto yan. Di ba? Pagkakuha mo, pagkasama ng trade, malalaman mo na agad kung masarap o hindi. Okay? Ganun lang kasimple yon. Kapag ka pending order, yan yung mga niluluto pa. Okay? So antayin pa natin na tamaan yung price kung saan natin siya sinet. So yung sample ngayon, ang price natin is 2188. Okay? So kung gusto mo makita kung saan yung trade na kinasa mo, i-zoom out mo lang siya. Punta mo sa M5, ayan. So makikita mo na yung kinasa natin na buy limit. Ito po siya sa ilalim. Ito kulay blue. Ayan. So ito siya. Ayan. So ibig sabihin, pag tinamaan po yung 282, 185, saka po mag-open yung trade. Since buy limit po ito, after tamaan yung entry na yon, ang ina-expect natin is magbabounce siya. Okay? So meaning tatalbog tapos saka po aakyat kasi buy po siya. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, yung take profit natin nandun na sa linya kung nasan ngayon. Kasi ang ina-expect natin, babalik siya dyan sa line na yan kapag tinamaan yung ano natin, yung buy limit natin. Okay? So pag nagtuloy-tuloy naman siya sa baba, zoom out natin sa 15 minutes para mas kita natin siya. Pag tinamaan naman po yung stop loss natin, edi talo tayo. Ganun lang naman kasimple yun. Okay? So guys, very important ha na naglalagay po ng stop loss. Huwag niyo po gayahin yung isang trader ko nung ano na, nung nag-aapoy na yung account niya, sabi niya nakalimutan niya pala maglagay ng stop loss. Nagtatawag na kami ng bombero. Sabi niya, talagang pulang-pula na lahat. Yung trade niya dito, lahat pulang-pula na. Sabi ko, ba't hindi ka naglagay ng stop loss? Eh, coach, kasi pag pindot ko, hindi ko na napansin, hindi pala ako nakapaglagay ng stop loss. Sabi ko, bakit hindi mo na-check? Ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi na coach. Alam niyo guys, yung ano niya, account niya, $100 yun. Tapos yung mga trades na nandito, puro mga negative $20 na, negative $15, negative $18. Sabi ko, ala-ala to ha. Sabi ko, ganun na. Isipin mo nyo guys ha, isang simpleng pagkakamali lang na hindi ka naglagay ng stop loss, pwedeng ikaw wipe out no account. 'Di ba? So hindi lang 'yun yung possible na mangyari, baka nga possible dahil dun ano ka pa, ano tawag dito, panghinaan ka pa ng loob sa trading, eh. Wherein hindi naman yung problema nung signal, hindi naman yung problema namin, 'di ba? Ang problema nun sa'yo na lang kasi hindi ka naglagay ng stop loss. Kumbaga hindi mo sinunod yung sinabi nung sa signal, 'di ba? So guys, very important 'no na sundin natin yung kung ano yung nasa signal. Okey lang ba 'yun? Pa-type naman ng number 1 kung nag-a-agree kayo. 'Yan. Kasi guys, very important 'yan. Simpleng-simpleng bagay, okay? So minsan naman 'pag hindi nakapaglagay ng take profit, ang nangyayari guys, tinamaan na yung take profit niya, kaso ang nangyari hindi ka nakapag-set ng take profit. So tinamaan na halimbawa ito 'no, so tumama rito tapos nag-bounce siya papunta rin sa take profit. So nangyari nung pagtama rin sa take profit area, bumagsak ulit. So hindi ka nakapag-set ng take profit, imbes na kita ka na dun, anong nangyari naging loss ka pa. 'Di ba? So kasi ang nangyari na tinamaan 'to tapos bumagsak din, 'di ba? Nangyayari po 'yun guys, Kaya nga ang ginagawa natin nagse-set tayo ng specific, prices para sa ano natin, sa take profit saka stop loss. Clear po 'yun ha? Okay. So wala pong pupunta sa'kin na sasabihin nasunog ha? Kasi 'pag nasunog kasalanan mo 'yun ha? Hindi ko kasalanan. Ayan, so lagi kami nagpapaalala ng ganyan. Okey. So next natin is let's proceed kay Manara. Okay, excited na ba kay Manara guys? Pataas naman po ng kanang kamay at sumunod sa akin, hindi joke lang. Yan, yes daw, yan. So Manara na tayo guys. So si Manara natin, iba po yung Manara na nasa Telegram, saka iba rin yung Manara na scanner natin. Yung Manara na scanner natin guys, kapag natutunan natin yung gamitin, hindi tayo mauubusan ng i-entry na trade. Okay ba yun? Di ba? So sobrang galing nitong Manara AI natin na scanner guys. Siya na yung magbibigay ng values na kung saan ka mag-entry. Okay? So ang dami ko ng kwento, punta na tayo doon. Okay. So dito, actually guys, pwede to sa ano tawag diyan, sa cellphone, pero I strongly suggest gamitin i-open mo siya at least sa laptop kung meron.
Pero kung wala, pwede po sa cellphone. Ituturo ko sa inyo yung tricks para makita niyo siya. Kumbaga para magamit mo siya ng maayos. So first things first, i-login mo yung account mo. Okay, so wag po yung account ko, hindi po porket Emmanuel yung nakalagay, hindi ilalagay niyo, 'di ba? So siyempre yung account niyo po, lagay niyo sa economy, tapos punta po kayo sa Forex po, tapos Manara. Okay, so kapagka nasa Manara ka na, ang unang-unang mong kailangan gawin is click mo itong Access Manara Now. Okay, pagka-click mo niyan, mag-o-open po yan ng bagong window or bagong tab, tapos lalagay mo lang yung PIN. Kung wala ka pang na-set na PIN, maglagay ka na. Okay, so dito, pag open mo diyan medyo ma-overwhelm ka kasi sabi mo, "Ba't gano'n ang dami namang drawing." Yan, oh. Ano bang kailangan kong gawin diyan, 'di ba nakakabaliw 'yan, 'di ba? Wag po kayong malito, tuturo ko po sa inyo ang tamang daan, ayan. So, punta lang po tayo dito sa menu, ayan, tapos punta ka sa notification po. Tapos sa settings guys, may sinusundan po yan na naman, nawala na naman siya. Teka, turo ko sa inyo, saan na ba 'yun? Nandito kasi 'yun sa ano, bank manager ng China Bank. Aba, matindi, Hello po. Okey lang guys, replyan ko lang guys yung prospect ba. So, next natin guys is, kopyahin ko lang yung, saan na ito? Yung cheat sheet, sabihin niyo cheat sheet, yung gagayahan natin. Galing po ito sa mga trainings, so ng Manara, para at least alam na natin yung matataas yung win rate. Kasi para hindi na tayo mangapa ba. Okey. Saan ka na? Maki-save na nga kita dito, lagi ka nawawala. Save, save, okey. Manara. Okay. Lalagay ko po siya guys sa ano natin, sa chat natin dito. I don't know kung pwede nyo sa i-save. Pwede nyo ba i-save guys pag galing dito sa chat natin sa Zoom? Pwede or hindi pwede? I think pwede naman yata. Pwede? Pwede coach. Okay, good, 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 good. So yan, so click nyo siya guys. Makikita nyo dyan yung mga Ang sabi dito, yung matataas ang success rate as percentage sa Manara. This is the patterns po na considerable na mataas po yung win rate. So actually, ito ay hindi lang galing kay Manara mismo, ito ay galing sa global averages po yan. So pwede mo i-search yan sa Google kung gusto mo lang, na maghanap ka ng mga, ano ba tawag diyan, chart patterns with high success rate or high win rate. So ibibigay sa'yo doon yung mga matataas yung win rate. So lalabas din dyan tong mga bat, butterfly, crab, cyper, gartley, yan po. Okay? So since ito na yung cheat sheet natin, gagayahin na natin yan. Okay? So, ang gagawin natin yan guys dito sa Manara natin, 'di ba nasa notification po tayo, punta tayo sa settings po. Tapos i-off mo yung mga mabababa ang win rate, okay? So for example, ang sabi dito yung bot daw mataas yan, 83. Yung alternate bot mataas din yan. Tapos yung butterfly mataas din yan. Yung cyper mataas din yan, 75. So yung crab 67 off na natin. Okay? Medyo mababa na yung 67. But technically guys, mataas-taas pa rin naman ang 67. 'Di ba? Kasi above 50% pa rin 'yun. Pero okay lang kasi marami namang options. So yung deep crab, sabi dito, ano daw ang deep crab? 76, pwede natin i-on yung deep crab. Okay? So ang ibig sabihin deep crab guys, ibig sabihin malalim yung pinakagalamay niya ba? Okay? So yung shark po natin, ang sabi dito 59 lang, 59%, mababa. Off na natin 'yon. Yung Gartley, 72%. Okay? So mataas-taas. Yung triangle, may triangle ba diyan? 80% guys ang triangle. Okay? So next natin is yung double bottom, 65. Double top, double bottom pala 'yan. Yung triple top, triple bottom, mas mataas yung percentage kasi mas ibig sabihin, mas malaki yung rejection na nangyari kasi 3 beses siya na-reject. So yung ano tawag dito? Cup and handle wala sa listahan, so ibig sabihin wag na natin isama. So yung head and shoulder guys, hindi ito grocery list ha. Okay, so hindi ibig sabihin head and shoulder shampoo po ito ha. Okay? So pattern po ito guys. Mamaya pag may nakita tayong head and shoulder, maganda mapakita ko siya sa inyo. Talagang nilalabelan po siya sa chart na ito yung ulo, ito yung dalawang balikat, ganun po 'yun. So yung flag po, may flag ba rito? Ayan, wala actually flag dito pero doon may flag eh. So anyway, pagdating diyan sa baba, make sure na yung pattern natin nakalagay natin bullish at bearish, okay? Kasi po nasa forex trading tayo.
Kung for example, nasa crypto ka, tapos ang idea mo is spot trading, meaning buy, hold, sell ka, or sa stocks for example na buy, hold, sell ka, yung idea mo, pwedeng tanggalin mo yung bearish kasi hindi naman lahat is na-short yung market kapag ka spot trading. Okay? So ibig sabihin, ang magagawa mo lang doon is buy low, sell high. Ganun lang kasimple. Huwag yung baligtarin kasi hindi ka kikita, di ba? Buy high, sell low. Lugi ba? Lugi negosyo pag ganun. Okay? So, since forex yung pinag-uusapan natin guys, i-on mo yung bullish at saka bearish. Okay? So, after mo may on yan, this is sa watch list mo, delete lang natin 'tong mga iba na nilagay ko. But ibabalik din natin yan mamaya. Papakita ko lang sa inyo yung sense niya. Okay. Ito guys, sikreto lang 'to. Sabihin niyo sikreto. Type niyo sikreto. Ayan. Type niyo sa chat sikreto. Ayan. Secret. Sikreto. Yan, sikreto. Okay. Ang i-share ko sa inyo guys, ito secret lang talaga 'to, no. I know several traders gumagamit nitong Manara, hindi nila alam pwede 'to sa crypto. Oo guys, ang dami nagme-message sa akin nung nag-share ako dun sa isang observation group chat, hindi nila alam pwede pala 'tong gamitin sa crypto. Eh ako naman si makalkal, nalaman ko pwede pala. So ibig sabihin guys, kahit weekends pala pwede tayong mag-trade, 'di ba? Sila limited lang sila sa forex. Tayo may Sabado, Linggo tayo. Ang swerte niyo naman, 'di ba nalaman niyo agad? Mamaya yung GCash isa-send ko po ha. Ayan, so guys, sobrang ano talaga, sobrang advantage niyo kasi hindi talaga lahat nakakaalam, promise. Ang dami nagme-message sa akin from the other na mga traders na gumagamit nitong Manara. Hindi nila alam pwede ang crypto. So ngayon, since nandito na kayo, wala na akong magawa, 'di ba? So turo ko na sa inyo. So guys, ita-type niyo lang dito sa watch list natin, sa mga wanted natin. Lagay niyo BTC USDT. Ayan, so lalabas diyan Binance. Okay, nakakalungkot man pero isasara na daw siya, but it's okay. Yung chart lang naman yung gagamitin natin. Pwede ka pa rin mag-trade ng crypto sa Light Finance. So next natin is siyempre isa sa pinaka-pamoso is BTC USDT. Binance ulit kuhain natin for the chart lang naman. Okay, tapos next natin diyan, type mo yung XAU USD. Ayan. Asan na siya? Hindi siya lumabas. Meron ka na ba? Gold, Wanda. Wala. Ang Wanda guys is a broker po 'yun. So isa siyang chart provider. So alam ko dapat merong XAU USD dito. Ayan, Wanda. Hindi lang gano'ng kita, eh. So ang gagawin natin guys, ang diskarte rito kapagka sa phone ang gamit mo, ihihiga mo siya. Ayan. So pag hiniga mo siya, makikita mo yung completed at. Okay? So pag nakita mo yung completed at, ang kagandahan niyan, malalaman mo kung ano yung mga bagong bato. Sabihin niyo, bagong bato. Ibang bato po, So ang gagawin niyo guys, for example, itong Euro USD, triple bottom. Ibig sabihin, napakalaking chance nito guys na tumaas kasi triple bottom, 'di ba? So tatalbog siya pataas. So pindutin natin siya. So after mo siyang ma-switch or mapindot, dito naman medyo nakakalito siya. So itayo mo naman yung cellphone mo. Ayan. So makikita mo ngayon yung entry price mo. 'Di ba? So sabi rito, since 5 minutes ago lang 'to, ayan yung signal niya. So ito na guys yung entry natin. So 1.0854 yung entry natin. So medyo ano ba tawag diyan? Na-late tayo ng pasok. Pero habulin natin. Try lang natin. Tingnan natin kung totoo talaga siya. So gagawin natin guys, nandito tayo sa MT5, type natin Euro USD, classic again. Tapos punta tayo sa trade, tapos sa plus. Tapos make sure na Euro USD yung nasa ibabaw. Ay, mali nga ako, tamo. Oh, yan, Euro USD. Tapos ang gagawin natin guys, market execution na tayo. So i-buy mo na agad. Kasi late na tayo, di ba? So buy mo na agad, tapos saka mo na lang ilagay kung ano yung mga values na nandun sa Manara. So sabi ni Manara, ang target daw natin is 1.0861. Right. Dito. Target natin 1.0861. Yan daw ang ating TP. Ano daw yung stop loss natin? Sabi ni Manara ulit, 848. Ayun, saan ako? Ayan, dito. 1.0848. Modify. Okay. So, pasok na tayo guys sa trade natin. Ito siya. Okay. So, medyo tight lang yung ano nito eh. Yung pinaka-chart niya. Kasi sa 5 minutes parang scalp entry lang ito. So, open natin yung chart niya para makita natin. So, yan siya.
So ito yung binigay sa atin na signal galing kay Manara. Nakakalungkot lang pababa siya, but it's okay. Kasi part talaga yun. Ayan. So mamaya tingnan natin kung tatamaan yung stop loss or hindi. 'Di ba? So yun yung na-form na pattern which is, ano ba yung sabi dito? Triple bottom. Okay, sa 5 minutes time frame. Kung halimbawa hanap tayo dito ng gold, example ito gold, XAUUSD. Mamini. Yeah. Say down tayo. Opo. Thank you. Naglo-load siya, ang tagal. Ayan, XAUUSD. Mag-load ka. Kaya mo yan, pare. Oy, oy. Nag-load, matagal. Ayan, ayaw. Ayaw niya, ayaw. Ayaw niya na mag-live. Teka. Pag ni-refresh ko, mag-enter lang naman ako ng pin ulit. Ayan. Nakakasunod ba guys? Nakasunod naman doon sa Euro USD. Hindi na magla-live. Ayan. So ayan siya guys. So itong GBP JPY, I think signal pa to ni Obits eh. Naiwan na lang siya dito. So GBP JPY. Ito yung kanina pala. Yung sinample ko, di ba? Kung naalala nyo. Nandito sa chat. Yung in-screenshot natin. Nasaan na yun? Ito kay Obits. Yung sell limit niya na 310, tas hinabol natin. Ngayon, nag-positive na siya, di ba? So, yung Euro USD, okay lang naman ko. Tamaan sa stop loss, di naman ganun kasakit, di ba? Saka nasa demo pa naman tayo, guys. Nasa practice pa lang tayo. Okay. So, asa na siya? Si Manara. Okay, tingnan natin baka nag-load na siya. Okay. Actually, itong Manara, guys, napakalaking bagay talaga nito. Yun nga lang, parang nagtuloy-tuloy ata ito pababa. Saan na tayo? Na-refresh ko ulit. Ayan. Enter na naman ako ng pin. Yan. Okay, notification. Triple bottom. Sabi mo triple bottom. Nag-dive na ako. Tingnan lang natin kung anong tatamaan. Triple bottom ba? Yeah. Oo nga. Ayan siya. 1, 2, 3. Tama. Ayan. So, antayin natin. Minsan kasi nangyayari yan. Fake out muna bago kung ano yung mangyayari. So, next tayo. Hanap pa tayo ng signal. Ano ba signal nandito? Nandito yung bago-bago lang. Completed at 26. Kaninang alas 7. Ano ba ngayon? 9 na eh. Late na yan. So, hanap tayo ng bago-bago. Tingnan natin si GBP USD kaninang 8:30. Ano nangyari dito? Parang late na ata ako dito. Ano nangyari? Bumababa din siya. Entry niya. Tapos bumababa siya. Kanina tama siya dito sa part na to. Ayan. So, tama dito. Nasa ngayon bumababa siya. And tingnan natin kung tatamaan yung stop loss. So, ano pa tayo ng iba pa? Ang taas ng win rate nito lalo sa Bitcoin. Noong nakaraang Sabado, profit to eh. Ito tama. Ito sa gold guys. Ayan. So, ito yung entry price mo. Tapos, ito yung stop loss. Ito yung target. Okay. So, kung nakasahan mo to kanina, ongoing, profit ka na. Kasi ang entry nito, 2197. Diba? Nakikita nyo ba guys? Entry niya, 2197. Stop loss niya is 2204. Tapos, ang TP1 niya is 2180. Okay. So, since medyo malayo na ito sa atin, so hindi na natin siya pwede pasukin. But technically, kung nakita mo tong trade na to kanina, nung lumabas siya, anong oras ba yun? Anong oras ka lumabas? Kanina pang alas 6. Alas 6 ba yung 18? Alas 6 pa to. Kanina pa. Diba? So, 3 hours ago pa siya. So, ibig sabihin, malaki yung niya, win rate niya pagka ganyan. So, ano pa tayo? Ito, alas 7. Ito, ganun din. Ayan. So, ito, mas mataas nga lang entry. 2206. Stop loss niya is 2215. Target 1 niya 2183. Actually, since zone ito, ayan, 2206, tinamaan niya tayo dito. Or hindi, nagalaw ko siya. Ay! Ko siya nagala. Ayan.
So, 206, ano man yung pinaka-top kanina inabot? Anong candle ka? Highest. Hindi yan. Ito. Nagtuto pala siya kanina. Hindi naabot. Hindi naabot yung kanyang 2206. Pero kung nag-entry ka ng 22, profit ka na. Okay? So, hanap pa tayo ng iba. Hanap tayo ng mga bago-bago. Double top. Yan. Entry, target. Uy, profit na to. Tapos na. Ben, puro tapos na. Di ba tapos na? Kasi entry, kanina pa to eh. So, nasa target 1 na siya. Sinagasaan na. Di ba? So, ibig sabihin, may chance talaga din na talagang panalo siya. Di ba? So, we're in normal naman na wala namang perfect na indicator or wala namang perfect na AI and scanner. So, talagang may chance din minsan na natalo. Pero okay lang. Kung na-manage mo naman yung risk mo, meaning mas malaki yung panalo mo sa talo, so, panalo ka pa rin lalabas. Diba? Sabi ko nga kahit 50% ratio, ay 50% lang yung maging win rate mo sa lahat ng trades mo. As long as mas malaki yung panalo sa talo, by the end of the day, panalo ka pa rin. Diba? So, napakadali na lang para sa'yo na mag-renew ng subscription mo. Diba? Kahit awating ka na ng coach mo na huwag ka na mag-renew. Diba? Ikaw mismo sa sarili mo, sabihin mo magre-renew ako, ano baliw? Diba? Kumikita ako dyan eh. Diba? Napakaganda po nitong scanner. Yung iba hindi talaga marunong nito. So, swerte natin guys, na natutunan natin siya agad. Ngayon, kung hahanap tayo ng Bitcoin dito, meron siguro to baka mga kanina pa. Yan. So, mag-open na yung market guys ng 9:30. Yung ating New York session. So, pag nag-open yung New York session, expect nyo mabilis yung galaw, which is around 9:30. So, ito si Bitcoin. Tingnan natin kung tama yung binigay niya, no? Yun lang, tinamaan niya yung stop loss. Ayan. Ay, tumaas pala ng ganyan kataas yung Bitcoin. Grabe naman pala yun. Matagal na to, signal na to guys eh. Parang, kailan ka pa daw? Asa na? March 26, 8 pa. Kanina pang 8 ng umaga. Okay, so, kung hahanap tayo na medyo bago-bago, ay luma niya. Wala na, ay bago pala. Wala na nga mas bago na Bitcoin. Puro pairs na. Okay, so actually lahat naman ng pairs na to, pwede mo naman yung sabayan. For example, to GBP USD. Ayan. So, ang sabi dito is, ano ba yan? Nagagalaw siya. Ulit. Mahirap galawin pag sa phone eh. Hoy, hindi ko mo kita ginalaw. Sorry na. Ito na lang isa. Hindi ko nagagalawin. Ayan. So, ito guys. Hindi ko nagagalawin ha. Ikaw ha. Ayan. So, yan. So, ito yung entry guys. Ano to? Euro JPY naman to. Try natin pasukin. Nasa demo naman tayo ngayon. So, punta ka lang ng dito. Tapos type mo. Ano nga ulit pair yun? Euro JPY. So, Euro JPY. Classic. Okay. So, pull out natin yung chart niya. And then, mag-trade tayo sa kanya. So, since ang sabi dito sa Manara, ito yung entry mo is 164.3173 and na-late na tayo, no? So, pwede na tayong mag-market execution dyan. So, sell na tayo. Tapos, habang naka-sell ka na, pwede ka na mag-edit. Lagay natin kung ano yung binigay niya na stop loss. Which is, ang stop loss daw natin ay 64.43. 164.43. Tapos, yung take profit daw natin is 164.20. 164.20. Modify. Okay. So, ito na yung ating Euro JPY. Kasi ito yung ating Euro USD kanina na medyo namumula na siya. Tingnan natin kung ano mangyayari. Basta guys, make sure lang na meron tayong mga stop loss na nakaset dito para hindi tayo mamaga. Ayan. So, yun yung trade natin ng Euro JPY galing kay Manara. Okay? So, habang nag-aantay ka ng signal na ibibigay sa Telegram, edi maghanap-hanap ka naman na dito ng tatayaan mo. Or, syempre, ang pinaka-importante is i-browse mo guys tong academy natin. Meron na ba dito nakapanood ng academy? Taas po yung kanang paa. Hindi, type niya number 1 sa mga nakapag-academy na. Yan, si Mary Rose, si Chris Mar. Okay, goods. Tapusin niyo po ito ha, hanggang sa from beginner to advanced, tapos pati yung mga bonus clips niya.
pati mga following ng ganito. So make sure na mapanood niyo siya kasi kasali yan sa binayaran niyo, number 1. Number 2 is yung habol mo kasi diyan is yung matuto. Advance pa lang po ako. Okay yun, okay. Kainin mo lahat kung kinakailangan, namnamin mo yung bawat sinasabi niya. Kung gusto mo ulit-ulitin, kasi ako mismo kahit medyo may idea na ako sa trading at matagal-tagal na ako nagte-trade, so more or less mga 4 years na ako. Pero pag dun sa nanonood ako niyang academy, meron at meron pa rin ako natututunan. Which is, ibig sabihin, maganda yun. Di ba? So, ibig sabihin, yung tinuturo niya is something na hindi lang basta makikita mo lang sa YouTube or yung mga common knowledge na about sa trading. So, meron at meron siyang mga tinuturo talaga na very important para sa atin. Okay? So, abangan na lang natin to. Uy, tama pala eh. Kayo naman eh, pinagdudahan kasi natin agad eh. So, yung signal niya yung Euro JPY guys, eh, profit naman siya. So, since mababa pa lang inilagay natin na lot size, so, mababa lang yung pinakakinikita niya. Pero technically, ayan, asan yung Manara natin? Oy, asan na si Manara? Ipakita mo sa amin si Manara. Kailangan namin siya. Oy! Nawala si Manara guys. Nandito sa ibang tab kasi. Yan. O, di ba? O, ito yung entry natin. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. O, pang 2 battles. Ayan, pang 2 sabon na rin to eh. Kojic na, Kojic ba? Ayan, so, ayan o guys, so, di ba? So, kita na rin yan, di ba? So, siyempre, maliit lang naman lot size natin kasi nga nagtatry-try pa lang tayo. Huwag natin expect na mag $10 agad yan, di ba? So, maliit pa lang naman eh. Di ba? So, ang point lang naman natin dito is, ano lang eh, proving the system pa lang tayo dito. Kumbaga, ito yung, ano, yung testing the waters na idea. Ang kaganda kasi sa Forex, pwede ka mag-testing ng gamit demo. Di ba? So, hindi ka masusunog agad. Kasi wala ka naman taya doon, wala ka naman din-deposit. And then, syempre, pag dumating na sa point na magde-deposit ka na, madali na sa'yo kasi marunong ka na eh. Di ba? So, ngayon guys, is halos tapos naman na tayo. Balik punta na tayo sa question and answer portion. May mga question ba? Ayun, meron agad. Ang bilis ah. Okay. Maganda yung question ni Chris Mar, ano? So, open lang natin dito yung sa kong browser para makapag-open tayo ng tab. Yeah, sige, type nyo lang guys yung mga questions para kung sakali isang bagsak na lang sagutin natin. Tuloy-tuloy na. Medyo nalilito lang. Okay, that's good, that's good, that's good. Okay lang na nalilito guys kasi first time eh. Diba? Hindi, nung unang beses nga nagsasaing ka, di ba? Hindi mo alam kung ano mauuna. Average trades mo, average trade? Ano yun? Kita or volume? Ano ba yun? Si Richard Domingo ba tong tropa ko? Siya ba to? Ikaw ba to, pare? Ilang beses? Okay. Yun, oo nga, siya nga to. Yes, it's me. I miss you, brother. Magkikita-kita tayo ulit. Ayan. So, ilang beses? Okay. So, yung ilang beses guys is yung kung ilang beses ako nakakita ng signal. Okay? So, minsan, pag inabot ko yung signal sa Telegram, tinatayaan ko. Okay? Kapag hindi ko na inabot, for example, alas 9 ng umaga yung signal, tapos 11 na ako na nagising or na-open yung ano, so hindi ko na siya makikita. Okay? Kasi ako saka si Coach Chris, possible to si Sir Richard din, is busy kami sa pag-build na organization. Ang ginagawa namin ngayon, tumututok kami sa mga tao na matuto sila mag-trade. Wherein kayo yun, di ba? So, kayo na muna yung gumatas sa market. Kami, okay na kami sa okay na muna kami nagtuturo. Okay. Okay lang ba yun? Gusto nyo sabay-sabay tayo? Di ba? So, for example, ngayon, di ba, pwedeng nagte-trade ako, pero syempre, tinuturuan ko muna kayo. Para sa inyo muna. Humingi ng copy po na, po, pwede po. Ano ko po ito, i-upload ko agad sa YouTube. After. So, sesend ko na lang kay Coach Chris yung pinaka-link, tapos banata natin agad. Yan. Para po, yes, maganda yun, para may babalikan kayo. Hindi po jowa yung babalikan ha, yung recording po, okay? Joke lang, peace. Okay, so paliwanag natin yung tanong ni Chris Mar, okay. Sana tayo. Pinaliwanag yan actually dito sa sa ECA na. Yan.
Parang may hugot yung haha niya, may tuldok sa dulo. Joke lang po Yan. Yan. So, punta tayo dito kay Poging Lamig. Saan na Poging Lamig? Saan na? Ayan, okay. So, share screen ko itong isa. Okay, so far guys, so kahit pa paano profit naman Siyempre mabagal lang siya. And guys, wag niyo i-compare yung profit ng gold no sa profit ng pairs. Kasi yung pairs po is mabagal talaga yung movement niya. Okay, kaya dito sa minsan pag pairs, let's say Euro USD or Euro JPY, kahit i-002 mo, okay lang. Kasi mabagal po yan Hindi ang katulad ng gold na kapag nag-002 ka, malingat ka lang $6 na yung ano mo, yung drawdown mo, hindi siya ganun. Kumbaga, ang pinaka-explanation po niyan para sa akin, pinakamadaling explanation, is yung pairs po na parang sa GBP JPY or Euro USD, Euro JPY, kumbaga yan po is naka-zoom out yan. Okay? So, ibig sabihin yung movement ng market na tinitingnan natin is mas malalaki yung gap niya. Okay? Compared po kay gold na parang yung naka-zoom in na ang nangyayari, konting movement pero malaki yung galaw. Okay? Kumbaga kung makikita mo na parang gumanon lang siya, tumikwas lang ng konti, pero makikita mo, ang laki na nung negative sa account mo, di ba? So, yun yung kagandahan sa kanya, no? So, yung iba gusto tinitrade yung gold kasi sa high volatility niya, iba naman ayaw. So, kanya-kanyang trip sa buhay. Walang basagan ng trip, sabi nga. Okay, so next natin, isagutin natin yung tanong ni Sir. So far, nakakasunod naman, guys. Pa-type naman ako ng number 5 kung nakakasunod kayo. Ayan, 5 daw, sabi ni Mary Rose. Okay. So next natin. So bakit nga ba buy, no? Ayan. So bakit buy stop, bakit sell stop, bakit buy limit, saka sell limit? Ito yung pinaka-basic na explanation. So for example, buy stop po yan. So ang nangyayari kasi sa market natin, at some point in time magko-consolidate, meaning magbabalik-balik po yan. Nangyayari po yan talaga. So nagbabalik-balik. So iba-iba yung term na ginagamit niyan. For example, sa smart money concept na strategy, ang tawag nila dyan is OB or parang orders yan, parang nag-iipon ng orders. So ibig sabihin at some point dito is itong ano na to, consolidation na yan. Sa strategy naman na price action, tawag dito is consolidation. So nagko-consolidate siya, at some point magbe-breakout po yan. Meaning, ibe-break niya either yung kanyang lower low o itong low niya or ibe-break niya itong high niya. Dalawa lang pwede niyang gawin. Ngayon, pag sinabi ng market, anong signal natin na buy stop po, ibig sabihin buy yun, dito yun sa ibabaw. Ang hinahanap natin is breakout, pataas. So, be-break siya pa ganun. Okay? Kaya kapag buy stop po, ibig sabihin yung entry natin, ay yung take profit natin nasa ibabaw. Okay? So, dito siya sa ibabaw. Hanggang sa tamaan siya. Ang stop loss natin, technically, syempre, nasa baba. Okay? So, yun po yung buy stop. So, kailan siya ginagamit? Kapag ang prediction mo ng market is magbe-breakout siya pataas. Okay? So, same story naman sa sell stop, vice versa lang. So, for example, nag-consolidate din yung price natin. Tapos, ang mangyayari niyan, ito yung entry naman natin sa baba po. Ang tawag diyan is sell stop. Ayan, sell stop. So, ang nangyayari niyan, magbe-break yung price, papasok yung trade natin, ang take profit natin nandito sa baba. Tapos, ang stop loss naman natin nandito sa taas. Okay? So, for example, katulad nung entry sa atin na trade kanina ni Manara, after pag-exit ng consolidation, meron siyang parang sell na nandito. Kaya nandito yung sell nun, kasi parang sell stop yung idea nun. So, nangyari nun, papasok ka doon, tapos ang take profit mo nandito sa baba. Okay? So, question number 2. Sir, pwede ba yung stop loss ko ilagay ko sa tinatawag na break even? The answer is yes. Okay? So, ano ibig sabihin ng break even? Ang ibig sabihin ng break even, kapag ang entry nyo is buy, ilalagay mo lang yung stop loss mo, ililipat mo siya dito sa above ng entry mo. Pag buy. Okay? Kapag ka-sell naman, yung stop loss mo, ililipat mo below nitong entry mo. Okay? Ang tawag doon ay break even. Sa Tagalog, tabla. Okay lang ba, tabla? Yeah. So, bakit kailangan, sir, sinaset yung break even? Para, for example, worst comes to worst, nangyari, which is nangyayari talaga, pagpasok niya dyan, hindi inaabot yung TP1 natin, bumababa siya. Nangyayari? Yes, nangyayari po yun. So, kapag ka nangyari yun, imbes na ikaw ngayon, tamaan yung stop loss mo,
which is negative dollars yan, di ba? Talo ka dyan, may masakit-sakit. Kasi from here hanggang dito, masakit-sakit yun, di ba? So, medyo malaki yung magiging loss mo dyan. So, ngayon, kung na-set mo yung break-even mo dito above ng entry price mo, so pag binalikan niyo yung price na to, for example, ganyan yan nangyari, tapos bumalik siya around this area, mako-close po yung trade mo, pero wala kang loss doon. Kumbaga zero yun. Zero. Walang talo, walang panalo. Break even, tabla. Malinaw? Okay, malinaw. Next question. Sir, paano naman yung TP1, TP2, TP3? Di ba? Yun yung common question eh. Paano ko sasabayan yung TP1, TP2, TP3? Another na approach niyan is mag-multiple entry ka. For example, ito yung ano natin, yung graph natin, di ba? For example, ang sinabi sa atin is mag-buy daw tayo dito, buy. Okay? So, ang gagawin mo dyan sa area na yan, mag-open ka ng at least dalawang trade dito. Buy, tas buy ka ulit. Dalawang trade na 0.01. Pwede po yun. Okay? Tapos, ang gagawin mo doon, di ba ito yung price niya, ito yung entry, price. Huwag nyo nang tignan yung chart. Basta ito yung price kung ano yung binigay nun sa signal. Tapos, ang gagawin mo, yung stop loss po no, na nilagay, pare-parehas po yung ilalagay mo. Pero yung take profit po, yun lang yung nag-iba. Yung isa nakaset ng TP1, yung isa nakaset ng TP2. Ay, TP2. Ayan. Kaya dalawa yung entry na inopen mo. Okay? So kung halimbawa naman, isa lang yung naging entry mo, tapos gusto mong habulin yung TP1, TP2, ang gagawin nyo po doon is mag-break even ka. For example, ganito yung nangyari. So nag-entry ka rito, nag-open ka ng buy, tapos mag-break even ka kapag ka-approaching na ng TP1. Tapos itong TP1, baguhin mo, edit mo to, tapos iset mo yung TP2. Okay? So ibig sabihin, itong TP natin, yung take profit, edit natin, gawin nating TP2. Tapos yung stop loss natin, i-move natin sa break even. Okay? So that way, pwede mo nang habulin itong TP2 na tamaan. Malinaw? Ang tawag po sa strategy na yon is trailing. Trailing. Ayan. Ganda ng sulat ko, guys. Wala kayong magagawa. Kabaligtaran daw yun ang itsura. Yes! Ayan. So, trailing po ang tawag dyan. Okay? So, ibig sabihin, tinitrail mo. So, ibig sabihin, kung ito yung si Richard, baka power. So, ang ibig sabihin po niyan, kung ito yung price po, susundan niya yan. Diba? So, ito yung stop loss mo, ito yung take profit mo. Kung buy yan, susundan mo yan. So, umuusog yung stop loss, umuusog yung take profit hanggang sa pagganon ng pagganon. Magsasama sila kung hanggang saan man sila makarating, di ba? So, kung sino yung whichever na unang tamaan, halimbawa, tatamaan na yung stop, yung ano mo, yung take profit mo sa ibabaw, pwede mo i-move to, di ba? So, tataas siya. Yung stop loss mo tataas din, di ba? So, susundan mo siya mula sa ilalim pa ganoon, dire-diretso, yan. Trailing po ang tawag doon. Okay? So, ang ginagawa mo, yung price niya, kinukulong mo siya ngayon sa buy sa sell. So, halimbawa, kung sa Xiaomi to, di tamaan yung stop loss mo, close ka, pero positive ka doon. Hindi ka loss. Okay? Kasi nga, ito na yung entry mo, lalim na eh, di ba? Kasi ito yung entry mo, for example. So, sinusundan mo siya ng sinusundan pa gano'n. Di ba? So, hanggang sa tinamaan, bumalik na. So, panalo ka pa rin kasi dito yung entry mo. Kuha nyo. So, kung sell naman yun, siyempre, ito yung entry mo sa sell, tapos habulin mo lang siya. Diba? Bababa ka lang ng bababa. Pag bumalik siya, panalo ka pa rin kasi ito yung entry mo. Kuha nyo po yung idea. Ang tawag po doon trailing. Actually, kanina sa live ni Obits, ito rin yung tinuturo kanina. So, yung iba kasing traders din, hindi pa sila familiar dun sa idea ng trailing. So, at least kayo, may idea na kayo agad. Mamaya na lang guys, yung GCash ha, pakisend na. Actually, dapat gagawa ako ng course nito eh. So, hindi na natuloy kasi may economy na tayo. Okay na yan. Diba? So, kay economy na natin lahat ito. Okay, so next natin is yung buy limit. Dami nang pinaliwanag ni Sir, no? So, ito yung stop natin. Ito yun guys ha. Ang stop is for breakout. Sabihin nyo breakout. Wag na kasi baka may magulat din nasa tabi mo. Sabihin nyo breakout. Magulat din nasa tabi mo, di ba? Sinasabi nito. Ayan. Okay, so next natin is limit. Paano ba pagka-buy limit? So, ganun din. Ang chart kasi natin, ganyan-ganyan yan, di ba? So, ang buy limit, sineset yan dito sa ilalim. Okay, so ito si buy limit. Since buy siya, siyempre, ang stop loss natin nasa around this area. Ang take profit natin nasa ganitong area. So, ang in-expect natin, yung buy limit is for reversal. Meaning, pwedeng ganyan yung entry, pwede rin naman na pag ganito siya,
Tapos dito malalagay yung buy limit mo. Ang ina-expect natin pag tama rito, kung lumagpas man yan, may stop loss ka naman dito sa ilalim. So babalik din siya. Buy limit, reversal po. Ibig sabihin, from trending siya na pababa, magiging pataas na yung trend niya. Okay? So ibig sabihin, re-reverse niya. Ang hinahanap natin dito, ang tinatawag na swing. Ayan. Swing points po ang tawag dito sa area na to. Okay? So, sa mga nagcha-chart, alam nila yan. Tapos yan sa inyo swing area. Okay? So, dito pwede kang mag-entry kasi swing area. Meaning, dyan pwedeng mag-swing pag ganun. Okay? So, kapag kabay yan, nandito yung ating take profit. Ganun lang kasimple. Ngayon, sa sell limit, ganun naman. So, for example, yung trend natin pataas, for example, parang si gold ngayon, tumataas siya, dire-diretso. Pwede ka maglagay ng sell limit dito. Si Slim, ayan, kasi hindi pwedeng SL, di ba? So, Slim, si Slim nandito, nilagay. So, pag tama dyan, mag-open yung trade mo, bababa siya. So, pwede ka mag-set dito ng take profit. Okay? So, ganun yung mangyayari sa kanya. Tapos, syempre, nandito yung SL mo, yung stop loss. Ang tawag dyan is sell limit. Ito, buy limit. Ginagamit siya for reversal trades. Okay? Malinaw po ba? May natutunan ba kayo? Parang wala naman ata. Meron ba? Meron, guys? Mm. Ayan, yes daw. Madami. Ayan, so isa yun, madaming Gcash yan. Ayan, so far, yun naman yung pinaka ano natin, basic na training natin. Kasi wala naman tayong much na i-explain about analyzation, fundamental analysis, and technical analysis dito. Kasi ang goal natin is maging profitable kayo as fast as possible. So paano tayo magiging profitable? By following yung signals po natin. Okay? Kasi yung signals po natin is galing po yan sa mga expert na ano tawag dito, expert traders po natin. Let's say si Obits for example, na ang bayad kay Obits is $150 per hour. Ulitin ko ha, $150 per hour po si Obits. In-inquire po yun ng isang trader ko. Nag-message siya kay Obits directly talaga sa Telegram. Talaga po totoo, $150 per hour siya. So sa atin, sa economy, kasama na siya. 'Di ba? So imagine mo yun. Yung trader po na yun ay 12 years na professional trader. 'Di ba? Kaya nga po naubos na yung buhok eh. Grabe na yung tao na yun, 'di ba? So, yung mga binibigyan niya po sa atin ng mga signal is talagang ano na yun, kumbaga hindi lang basta hula-hula, 'di ba? May basis po 'yun. And yung mga candles kasi, yung patterns ng candle and everything, lahat po 'yan is may reason kung bakit 'yun yung nagiging movement ng market. Okay? So hindi 'yan basta-basta gumagalaw lang nang walang rason. Kahit po si Bitcoin, kung bakit siya gumagalaw, may rason 'yan, 'di ba? So lahat 'yan is may reason. So, may questions pa ba, guys? Questions? Question. Kung skincare po, si Sir Chris po. Anong skincare po, sir? Si Sir Chris po ang tanongin po natin. So, ito yung anak, may hawak na bola. Ay, may sila. Hi! Hi! Picture. O, picture daw tayo, guys, bago natin makalimutan. Skincare reveal. So, ano tayo, guys? Picture tayo. Open natin yung camera. Yun, si Sir Richard. Na-miss ko yun, Uy, nakamute ka. Open mo mic mo. Uy, yun, Kumusta, kumusta, coach? Syempre, bagong ano to bagong mundo. Yeah, oo. Kailangan Pawis-pawis na yung anak matutunan. ko. Ayan, oh. Yes. Hello. Swerte mo ng bata. Milyonaryo na kagad. Ayan. Galing nga na itong anak ko. Minsan nagsasabi siya, nakatipi na ba yung gold? Sabi niya. Talaga. Alaan ka dito, Rain. Rain, talaga. Tutunan mo rin kita. Trader na agad eh. Ayan. So picture tayo guys. Smile tayo. Smile. 1, 2, 3. Smile. Alright. Alright. Uy, may bata din oh. Oo. Hi mo kuya. Hi. Hi na. Hi. Hi daw, baby. Nagkahugutan na po ng mga anak ko, mga kaibigan. Salamat, Oh, may coach. bata Ha? din oh. Hi. Salamat. Dami Ayan. natutunan. Ayan, Sa so office. naka-record naman to guys no, sa mga gusto mapanood yung replay natin. Okay. So, picture tayo ulit. Ayan, picture tayo ulit. Smile guys. Sama yung mga anak. Ayan, 1, 2, 3.
Alright. Ba't nakaano ka pa? Ang ganda mag ano no, ano tawag dito, humataw dito kasi nasa bahay ka kasama mo anak mo, no? Kaya nga, ibang ano to eh, ibang, parang ibang ano. Trade Basta lang, ibang di ba? mundo talaga. Ang ganda, maganda. Exciting. Yeah. Excited daw? Excited ka daw, sabi niya. Kasi yung Manara pa, kailan marami ang ano niyan? Si Sir Chris, ano ka yata, naka-mute ka. May sinasabi ba? Jollibee because Yan. Ayan. Yung sa Manara, Okay. anong oras siya madaming binabato? Oy, Awa ko. ano yun? Halos tuloy-tuloy yun. Pag tiningnan mo sa notification, tuloy-tuloy. Hindi siya nauubos. Minsan nga, ikaw na lang kasi syempre, hindi mo na masasabayan yung lahat, di ba? So, pero yung chance of win rate niya naman, mataas naman. Halimbawa, sa 10, mga 7, 8, ganun yung panalo. So, lalo kasi kung lalagyan nyo sila ng break-even halos lahat. Halimbawa, for example, tinamaan na yung entry. Lagyan mo na agad ng break-even. So, doon pa lang is malaki na yung chance mo na hindi matalo kasi syempre, may break-even ka na. So, pag naset nyo na yung break-even, pwede nyo nang tulugan yun. Hindi mo na iwanan kasi wala ka na, risk-free ka na doon eh. Kasi yung ibang mga nakausap ko, siyempre, may mga ibang amateur traders na feeling alam niya lahat. Di ba? May mga ganun na tinatanong nga kung ilang trades nga daw yung binabato dun sa mga signal. So sabi ko, ikaw magsasawa kasi ang idea ko ngayon sa Manara, parang siya yung ang dami na talang ikan eh. Hindi siya makapaniwala na gano'n yung pero sabi ko paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tama naman. Oo. Diba? Sa totoo lang yung Manara scanner, kung halimbawa ikaw yun na mano-manong trader, yun yung part na kung saan marami kang monitor. Yung alam mo yung marami kang monitor na naka-open na may USD JPY ka, may ODCAD ka dito, may gold ka rito, may Euro USD ka, may GBP JPY ka. Kumbaga dami mong monitor sa harapan mo. Kasi ang hinahanap mo doon, ganun din naman eh. Ang hinahanap mo doon pattern. Ang hinahanap mo doon yung reversal pattern kung saan pwede ka mag-entry like sila double bottom, triple bottom, yung mga bot na yan, yung mga triangle na, yun din naman hinahanap mo doon kaya ka naka-open ng malaki. Di ba? So kapag nakita mo ngayon na pabuo na yung pattern, that's the time na i-open mo yung chart na yon tapos titingnan mo kung mabubuo na. So ibig sabihin, kung ano yung gagawin mo as manual trader na marami kang monitor, yun na yung ginagawa ng Manara para sa'yo. Yun na yun. Nakatipid ka ng oras, nakatipid ka pa ng konsumo ng kuryente. Di ba? So isipin mo kung may monitor ka na let's say mga 6, para lang ma-monitor mo yung lahat ng chart na yun. Ay, Diyos ko. Ewan ko lang kung ano yung tsura ng mukha mo talaga nun. Yun na yun. Yung sobrang stressful kapag ganun yung trading. Although yung iba, profitable sila sa ganun. Hindi, hayaan natin. Kasi yung isang doon, kasi syempre pag tinitix nila doon, yung $100 capital. Or maybe 200, mga ganyan. Yung dami ng trades sa isang araw, importante para syempre apart from the quality ng signal sa mga information. Pero para madami at maiipon nila yung pambayad nila sa 99, parang ganun yung may mga ganun kasi na talaga yung ang iniisip nila is paano ko makakapag-renew, parang ganun, di ba? So yun agad yung challenge sa kanila. Wherein, hindi pa naman nila natatry. So, kaya hindi pa nila na-experience na malaki pala ang kikitain. Kaya rin ko nga sa kanila, kasi syempre, nagtitrade sila pero alam ko naman the first place na ba, unprofitable traders ng mga to. Nag-acne lang. Acne lang. Oo, totoo. So sabi ko nga sa kanila, actually yung sa binabanggit mo na, kasi sinasabi nila parang $1,000 yung minimum dapat yan para kumita, mabawi mo yung ganyan 5,000. Sabi ko, hindi naman. Sabi ko, hindi naman ganun yung experience lang. Sabi ko, matapos sa 1 linggo nga, almost bawi ko na yung pang 99 ko eh. Oo. Yung nasa group na natin, may mga trader doon, $50 lang puhunan. Pero makita mo yung kinita, $20 na, $30 na. Tapos mga first timers yun na wala namang idea sa pag-trade. Sinundan lang yung signal. Signal lang talaga.
Tapos syempre, turuan mo lang sila ng basic, lagi yung pag-open ng trade, 'di ba? Yan naman yung mga basic niyan eh. Kung paano sila makakasunod sa signal, 'di ba? 'Yun yung part na ginagawa natin sa pagbi-build dati ng network na tinuturuan natin mag-product demo. 'Yun yung part na 'yun, Yun yung parang part gano'n na 'yun. Oo, yung product Kaya, demo. kaya nga madali mag-duplicate. Yeah, ang dali Kasi, nito kasi talagang parang online lang lahat eh. uh, uh, um, Online ang Christmas, trading, baka may online yung additional meeting ka na pa dyan. ganito, dali. Baka may additional ka pa dyan. Si Christmas kasi bago nasa plan niya, si Christmas. Ayan, may mga question pa kayo guys. Si Chris Mars, si Sir Michael Angelo. Michelangelo, nasa Guatemala pala yan. Ah, Sa Latin America siya. sakto kaka-open lang ng US natin, ano? Guatemala. Saan nga ang Guatemala, sir? Malapit sa Central Mexico. America. Mexico. Malapit sa Mexico. Katabi ng Mexico. Oo, Hi, south sir. south of Mexico pala yan. Ginugol ko rin kasi hindi ako pamilya. Sabi ko, Kasi yung iba, iniisip part ng Mexico siya pero ano siya, independent country siya. okay. Pero US po siya, hindi. Central America. Oo, pero yung passport na hahawak mo pag diyan ka, US ka rin, no? US citizen ka rin. Hindi. Hindi? Oh. South America Talagang rin. iba rin ang ano nila. Ano sila, sir? Republic or dito ano? yung Mayan civilization. Ano po? Dito yung Mayan civilization. Yan ang Sila yung nag-predict ng 2012 na mabubunaw yung mundo. Yung isa sa mga pinakaunang civilization na na-establish, tama? Yung Mayan. Tama. Yung may Mayan calendar, di ba? Tama. Yung mga pyramids din nila na kino-compare sa pyramids ng ng Egypt sa Giza. Yan na uso ang networking na una. Yan may pyramid eh. Yan pala nagsimula ang pyramiding, ha? Akala ko sa Egypt. Sa Guatemala pala ang pyramiding. Hello po sa lahat. Natutunan ako dun Magiging global tayo, global. Kaya madali na. Kaya swerte nyo nga actually guys, no, sa mga nililid ni Sir Chris. Sobrang sipag ng tao na to. Talagang ano siya eh. Kumbaga bago din naman siya, 'di ba, sa idea ng trading. Pero super ano siya, super willing na matuto para nga maipasa din sa mga tao. So, napakahusay na tao niya ni Sir Chris talaga. Sir, yung Gcash ko ha. Biro lang. Sipag talaga yan si Sir Chris. Grabe yan. Isa yan sa mga lodi ko talaga. Swerte natin din na kasama natin si Eman sa team natin. Kumbaga tayo magkakatulungan talaga nito. Kaya abangan nyo pa, maraming makaturo ni Sir Eman. Sir Eman, comment ko lang dito sa Guatemala, yung mga taong marunong mag-trading, feeling nila untouchable sila eh. Ganon? Ayaw mag-share ng mga ano nila. Sabi ko ngayon ang ano Kapag dyan. nag-open ka ng mga ibang business ideas, wala ka sa kanila. Chapwera ka. Ikaw ngayon ang magsisimula ng mag-share ng ng sikreto ng trading. Pag nakita naman nila yung Manara, nga din yan. Kahit ako nung first time na nakita ko, na-amaze ako eh. Kasi guys, technically sa TradingView, yung website, pwede ka mag-avail ng premium ni TradingView na makakapaglagay ka ng mga pang pattern recognize. Pero subscription based din si TradingView. And lalabas, mas mahal pa siya kaysa dito sa Manara natin. Mas mahal. Kasi ang premium nila, plus siyempre babayaran mo pa yung other na mga indicators, ano siya, parang lalabas more or less mga 300 ka rin per month. $300 So napakamahal nun. Imagine niyo sa atin 99 lang, 'di ba? So, and then yung sa atin sa Manara kasi, AI scanner to. So ibig sabihin, forward scanning siya. Ibig sabihin, pinipredict niya yung possible na ma-complete na pattern. Kaya nga may nakikita kayo doon na completed, di ba? So nakikita mo, pa-complete pa lang, makikita mo yun doon sa monitor, hindi ko na lang pinakita eh. So doon makikita mo kapag pa-complete pa lang yung pattern, ino-observe na nung Manara na AI natin. So yung mga, katulad na nabanggit ko, yung nasa TradingView, doon makikita lang doon na pattern, yung nabuo na.
Diba? So, ibig sabihin, completed na. Ngayon, minsan na nangyayari, since completed na yung makikita mo sa trading view, hindi mo na ngayon masasabayan. Diba? Kumbaga, pag pumasok ka, late na. Parang ganun. Kasi tapos na gumalaw na siya diba? So, sa trading kasi, napakahalaga na kung kailan, kumbaga, price kasi yung hinahabol natin dito, diba? Yung movement. So, kapag ka na-late ka ng konti, minsan, hindi natutugma doon sa dapat na entry price mo. Diba? So kaya minsan, sinasabi ko sa mga traders natin, sa mga students natin na kung makita kang signal, as fast as possible, pasukan mo. Kasi hindi mo alam, katulad nung kay Manara kanina, yung Manara na Telegram. So anong nangyari, nag-signal yun na morning yata, tapos buy siya, di ba? Buy yung signal niya. So anong nangyari, bumaba yung market, yung gold. So nung bumaba yung gold, si PM sa akin yung mga students ko na, sir, pwede ba to? Okay lang ba to? Kasi negative di ba? Negative lalabas drawdown. Pero may stop loss naman na sinet si Manara sa Telegram. So hindi pa siya na-hit. That's around 2167 yata yung pinaka-stop loss niya. So umabot lang ng pinakababa na 2166 something. Hindi na-hit yung stop loss natin. Hanggang sa nag-shift na yung market, yun yung sinasabi ko, no? Nag-shift yung market, ngayon nag-hit. Dire-diretso yung Manara. Hanggang sa na-hit na yung TP4 yata. Hanggang sa TP5 na nga yata yung long term niya na binigay. Ano ba yung long term na binigay ni Manara kanina? Ito yung buy niya kaninang umaga. Tingnan nyo guys ito yung real time nito. Share ko to sa inyo. Kaya super excited kami dito kasi talagang resultado talaga ang nangyayari. Ito buy kailan siya sinend? Tingnan mo 7:05 kita po ba? Ayan. 7:05 AM dito Philippine time. Nung sinend siya. Sabi niya buy daw. Ang entry 2172. Ang stop loss is 2167. Ang nangyari, habang gumagalaw yung market niyan, so pumasok na yung trade mo. So ang nangyari, andito yung stop loss natin. Ito siya, bumaba yung market hanggang dito. Sa point na to, na hindi na hit yung stop loss natin. So nung hindi na hit yung stop loss, doon na siya nag-umpisang naka-recover. Pumulusok siya pa ganun. Na halos tumagos sa screen guys. Tingnan mo, TP4 ito Ayan TP4. 270 pips. Grabe. Ang translation po niyan, kung halimbawa naka-lot size ka ng 0.01, ang translation niyan, kumita ka ng $27. Yeah. Sa isang trade lang. Kapag ka na-hit mo itong TP4, kumbaga kung nasabayan mo siya. Isang trade lang na 001. Paano kung dalawa yung trade mo, edi times 2 mo to. Kung ang lot size mo 002 din, edi times 2 mo rin to, 27 times 2. 'Di ba? Ito yung ito yung sinasabi ni Sir Chris kanina na sinasabi ng mga trader na kailangan diyan ganito yung puhunan, kailangan ganito yung puhunan para makabawi ka dun sa 99. Wherein hindi talaga yung totoo. Ito nga guys, isang trade lang. 'Di ba $27? Kahit sabihin na natin hindi mo nasagad hanggang TP4. So let's say kumita ka diyan ng at least $15 diyan sa trade na 'yan. Malaking pera 'yun 'Di ba? Ito guys, real time 'yan Ito yung signal natin Hindi tinamaan yung stop loss Kaya kakaba-kaba yung mga tao So ano nangyayari nung na-hit yung natin, sell, umalo dire-diretso TP4 Sobrang nakaka-amaze talaga. So sabi ko nga, ako nga mismo hindi ako nakasabay diyan Late ako pumasok Tapos nakaset sa TP1, mabait kasi ako Ako naman nung nakabawi na siya, hindi ko inantay na ma-hit yung mga lahat ng TP Oo. nag-exit na ako sa trade. Kasi parang okay na ako dito. Oo. Kumita lang ako ng parang $12. Di $12 sa akin, kay Mrs. ganun din. Di okay lang, di ba? Pero kung inantay pala namin, umangat ng di dapat nasa $50, $60 kami ngayon. Yeah, oo. So, Sa yun isang yung pwede nyo i-apply doon guys, yung sinasabi natin na trailing. Iuusog mo yung TP mo, usog mo rin yung stop loss mo. So, tama, ganun. Tama. Para at least, pero okay lang yan kasi bago naman tayo sa trading di ba? So, okay lang yun. At least natututo tayo kumbaga by experience. Kasi yun lang magiging lamang natin doon sa mga trader kuno. Kasi marami pong sa labas na makikilala kayo, mamimit kayo ng mga trader kuno. Yung mga nag-aral sa YouTube. Yung mga feeling nila, nung napanood na nila yung nasa YouTube, gano'n na rin sila kagaling. Di ba?
Hindi nila alam yung mga nasa YouTube, nag-upload po yun ng videos doon kasi may course na ino-offer yun. Binibenta yun. Kumbaga, kaya sila nag-upload, kala mo ang gagaling nila yung mga ganun, 'di ba? So tayo dito, wala naman tayong kinikita. Technically pag nanalo sa trade yung tao 'Di ba? Kasi yung nanalo ka sa manual trade, wala naman akong kinita doon. 'Di ba? Wala. Wala talaga, 'di ba? So kaya ngayon meron na. Magse-send niyo sa akin sa GCash, hindi joke. Ayan. So may Ayun, may question tanong. si Sir. Ay nawala na. Is- May question yata kanina nawala. Ayan. So parang question niya yata is about sa pattern. And hindi ko alam kung na-delete niya na. So may nakalagay doon sa notification naman kung completed. Ayan. So kapag pumunta ka doon sa monitor, doon mo malalaman yung mga pattern na pabuo pa lang. Kumbaga parang sa Bagyo ba? Nagbabadya pa lang. Nakalagay incomplete, no? Oo, parang gano'n, incomplete pa. May word na So incomplete. the question is, sir, papasukin ko na ba habang incomplete pa? Wag. Diba? So antayin mo na kahit papaano is makabuelo ng maganda-ganda yung ano natin. Next topic natin siguro pag nag-meet tayo dito is yung kung paano mo magagamit yung RSI or yung Relative Strength Index and yung Money Flow Index. So tuturo ko yun siguro later on para at least meron kayong another confirmation kung papasukin mo ba o hindi. Yung trade. Yun ang maganda. Okay, so at least may look forward kayo guys. Ayan. So far ba may mga natutunan ba? Medyo mahaba na nga yung ano natin Kasi naging 10 PM na, di ba? So may natutunan, madami. Ayan, sabi ni Sir Chris. Pwede na Madami. ulit magbukas ng tuloy-tuloy. Oo. Yes, coach. Madaming natutunan. Ayan. More Or pa. Ayan, so ano natin? Huwag Ulitin ka ko lang. magsasawa magturo, coach, ha? Mga ano kami, first timer. Ayan. So ulitin ko lang yung ulitin ko guys yung para for the reels lang. Ayan. So ulitin ko lang yung video ha. Ayan. So ayan. So guys, may mga natutunan ba? Dami. Yes, coach. Gabi. Madami. Thank you. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. So, again, maraming salamat sa inyo guys sa paglaan ng time dito. Kasi I know yung time natin is ang tawag dito, precious yan para sa ating lahat, 'di ba? And for us na maglaan ng time sa isang bagay is something na pahahalagahan po nating lahat. Okay? So maraming salamat guys. Thank you sa inyo. Thank you sa pag-attend. Bye-bye daw, sabi ng anak ko. Ayan. So bye-bye sa inyo guys. Thank you, Coach Eman. Thank you, ha? See you around guys. Bye-bye. See you. See you soon. Thank you sa time. Thank you, Coach. Thank you.